Ayan, meron po akong tino-troubleshoot sa ito po ay isang Dell na CPU, Dell Optiplex 790. Ang problema po nito ay na nag-clone ako ng isang yan SSD na naka UEFI yung BIOS niya po. Yun po yung ano, tapos AHCI po yung ano doon sa system ng BIOS. So nung binoot ko siya dito sa aking unit, naka ano siya, legacy USB. So ito po yung setup na ginawa ko. May option kasi dito sa aking sa system ng BIOS. So ayan, nag-add boot option ako, and then type nyo lang dyan yung kahit anong file name nyo dyan na gusto. Yan, ako po nilagay ko dyan ay ano, C. After malagay ko na C, nag ano ko browse, and then click nyo lang yung EFI. Yan, double click nyo lang siya, boot, and then yan, click nyo lang yung boot 64-bit EFI. Then okay nyo lang. Pag na-okay nyo na yan, after nyan, di gagawin nyo ay yan, check nyo rin yung ano, yung sa pinaka sa SATA hard disk nya. Meron kasing option dyan na ano sa system configuration, ayan, SATA operation, dapat naka AHCI. Yan, yan yung option nya. So after nyan, sinave mo, F10 lang po yun pag sa ano, then restart. Pagka restart natin, ayun, tayin lang natin, magbo-boot siya dyan ayan po, yan, Dell Optiplex 790 series. Pag may ganyan po kayong unit, ayan, tayin nyo lang, i-change nyo lang yung settings doon sa BIOS para mag-boot siya sa ano, sa Windows. Ayan po, kung makikita nyo, naglo-load na siya. Dati po kasi hindi ko na check yun so pag ano ko, may error siya, ayaw mag-boot. Kaya yun po, sa may mga unit na ganito, ganyan po ang gawin nyo. Kasi may mga software akong kailangan dito na nanggaling dun sa isang unit, kinloan ko lang para magamit ko yung software.